dear beloved, Boss Mike, Cervera. Hay, nako. Oo, dito na tayo sa mga hinampil. Ito, mga fake news peddler na dalawa. Mga kababayan, pwede bang bigyan nyo to ng caption? Oo. Pagandahan lang caption sa inyo, mga kababayan. Ha? Pagandahan lang caption. Ha? Pagandahan lang caption, oh. Sige na, dali na. Pagandahan ng caption. Oh, fake news sa Sinibak, wala na agad. Di nakapalipaniwala. Nandito na si Nabik, Martinico to eh. Ito na. Oh, caption, balot at penoy. Dalawang kalbo na tiklo. Total eclipse. Oh, lunar eclipse. The two stooges. The fake, duo. Ay, nako. Dalawang itlog. Ay, nako. Ayan ho, mga kababayan ko. Ito ho yung mga fake news peddler. Si Pukag at saka si Tugak. Pugak at saka si Tugak. Di ba, no, mga kaoy? Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Ano po? Lechon na buhay. Kailan ang due date? Ewan ko ba sa dalawa na to? Mga kababayan ko. Alam naman natin to, mga kababayan. Itong dalawa na ito, isang parehas fake news peddler ito eh. Monbi, Franny, Esteban, mga kababayan ko, ito ho yung inimbitahan sa NBI dahil ho sa pagpapakalat ho nila ng mga fake news dahil po dito sa fake medical record ng Pangulong Bongbong. Opo. Ngayon, mga kababayan ko, eto. Ano kaya mangyayari sa kanila? Makukulong ba? Pag hindi napakulong ni Melvin Matibag yan, ng NBI director, baka masibak ka. Kailangan yan makulong talaga, di ba? Christy Manuez. Eto na, mga kababayan, Yan po yan. At syempre, may apela pa rin mga kababayan ko dyan. Sila Montulpo, tsaka si Roque. Pero punta na natin to mga kababayan. Ito. So, basa. Sabi rito, sa pagkakasibak ho, mga kababayan, ng DOT Secretary na si Prasco ay umiyak. Eto na mga kababayan ko, sabi ni Ramon Tulpo, di umobra ang iyak ni Resigned Tourism Secretary Cristina Prasco kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang palitan ayon sa kanya daw Tweety Bird. Dapat ganun, Mr. President. Matagal na namin sinasabing sibakin mo na yan eh. Ngayon, tatanungin ko kayo. Nagkamali ba tayo? Na talagang itong nagngangalang Cristina Prasco wala talaga itong naitutulong sa gobyerno ni Pangulo. Sa mga nagagalit, may mga nagagalit tauhan ni Pangulong Bongbong Marcos yan bakit mo binabanatan? Yun naman ang bilin ni Pangulo Bantayan itong mga tao, itong kanyang mga tauhan, pulisin natin. Anong ginawa natin mga kababayan? Hindi ba't ganun naman? Abay, pinupulis natin, binabantayan natin, at nakakakita nga tayo ng hindi magandang gawain nitong si Prasco. Dahil sa tagal-tagal niya nang nakaupo dyan, hanggang ngayon, parang si Sara wala pa rin nagagawa. Kung hindi yung ilagay yung litrato, yung kanyang pagmumuka na bagong botox. Halos hindi na nagalaw yung mukha nun
wala na hong reaksyon, ano? O, anong ginawa? Di ba? Ayan, yung huling-huli, oh. Aba, mga kababayan, yung mga mukha ay nando doon sa mga poster, naka-poster sa lahat ng mga terminal, eh. Sa lahat ng mga paliparan, eh. Oh, puro photo op, sabi nga ni MJ, ano? Di ba, Rebecca Javier, ano? Grabe! Oh, ngayon, mula nung nakaraang taon pa natin binabanatan ito, eh medyo natatagalan nga tayo sa pag-i-evaluate ang Pangulong Bongbong. Oo. Ha? Renovation, hindi innovation ang ginawa, no, Lunita? Tapos sabi pa niya, hindi niya alam. Eh ginagawa tayong mangmang, ano? Sabi nga natin, ginagawa tayong mangmang neto. Maaari bang hindi mo alam? Yung mga litrato mong mga bagong retoke at bagong botox at bagong filler? Bagong saksak ng formalin? Oh, di ba mga kababayan ko? Oh, eto na, tuloy natin yung pagbabasa. Pero eto na mga kababayan ko, di umubrang iyak ni Resign Tourism Secretary Cristina Prasco kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang palitan ayon sa aking Tweety Bird ay ni Montulpo. Pero di natitinag sa kanyang puwesto si Health Secretary Ted Herbosa. Eto ako nagtataka na dito Mga kababayan ko, nagtataka na ako sa DOH Secretary. Matagal na ho ito eh. Ang dami na nating binunyag na katarantaduhan, na kababuyan, katarantaduhan, kababuyan, kalokohan nitong si Herbosa eh. Pero nananatili mga kababayan, mukhang matindi ang kapit sa Malacanang. Diba mga kababayan ko? Oh, eto mga kababayan, nakalagay din Oo. Pero di natitinag sa kanyang puwesto si Health Secretary Ted Herbosa sa kanyang pwesto kahit na isinusuka na ito ng kanyang subordinates sa Department of Health. Mga kababayan, ito yung naglilibing ng mga expired na gamot. Ito yung nagpapapadyant sa DOH para maka-ispat ng mga chiching na mabebengbang siguro. Eto na mga kababayan ko. Halos lahat ng mga undersecretaries sa DOH ay di makasundo ni Herbosa dahil daw sa korupsyon. Abay, totoo eh. Mga kababayan, hindi lang si Montulpo ang nagsasalita nito. Matagal na nating sinasabi yan. Oh, sabi rito, yan halos lahat ng mga undersecretaries sa DOH ay di makasundo ni Herbosa dahil daw sa korupsyon ayon kay Tweety Bird. Kabilang dito eto na mga kababayan, yung mga matitino, tinanggal. Mr. President, Madam First Lady, yung mga matitino, yung mga tapat na naglilingkod, bakit yung sinisibak? Hindi ba dapat yun yung pagyamanin natin? Yung mga tao na naglilingkod talaga, hindi katulad ni Herbosa. Ilang taon na nating sinasabi to eh. Ginamit pa mga kababayan yung Rotary. Di ba mga kababayan ko? Dami. Eto na mga kababayan ko. Sabi rito, sa mga undersecretary na mga hindi nakakasundo. Kabilang dito eto na, Yusek Parwa Hombre. Putik, kilala ko to Parwa Hombre. Kasama namin ito dati sa pangangampanya ni Pangulo. Matiisin ito. At meron pong alam, meron pong alam ito sa medisina, sa medical field.
Opo Parwa Hombre na tinanggal last Friday sa rekomendasyon ni Herbosa. Ano ba, hadlang ba ito? Si Undersecretary Parwa Hombre? Hadlang ba sa mga katarantaduhan ni Herbosa? Mr. President, Madam Lisa, First Lady, sino ba yang si Herbosa? Bakit tila mga nasisibak yung mga matitino na kawani ng DOH? Yusek Greg Morillo na tinanggal din dahil ayaw niyang pirmahan ng papeles na nagsasaad na maganda ang kondisyon ng mga mobile clinic na in-order ni Herbosa. Putik na yan mga kababayan ko, mukhang dispalinghado eh. Mukhang dispalinghado. Sabi pa rito mga kababayan ko, ayaw daw kasing pirmahan. Yung kondisyon ng mga mobile clinics, ito po yung mga truck. Yung mga sasakyan mga kababayan Assistant Secretary Cherry Untalan na pinalitan noong Biyernes. Yusik Emily Chong, Yusik Mary Ann Maestral, Yusik Maylin Beltran. Director, sino to? Sino yan? Director Bentley Rojas of ICT, tinanggal niya last month. Hindi mga kababayan ko. Alam nyo, eto rin yung sinasabi ni Meme Pebbles natin mga kababayan, eto pa. Pinapasok ni Herbosa sa DOH pamangkin niya na attorney Bida Romualdez na naman. Aquino. Mukhang mga malas kay Marcos ito. Ang Romualdez, Aquino, mga malas kay Pangulong Apolacay, na-involved sa mobile clinic case na sinampanan ng kaso ng mga DOH employee. Mga kababayan, ang dami na hong kaso ni Herbosa Napakarami na hong kaso ni Herbosa. Boss Mark, I heard na tinanggal daw ni Herbosa si Yusek Parwa. Diba, my pets hobbies, kasama natin yan na nangangampanya. Isa yan sa masisipag nating kasama. Ito pa mga kababayan ko. Bakit di matanggal-tanggal ni Herbosa gayong siya na yata? Bakit di matanggal-tanggal si Herbosa mga kababayan? Sabi rito. Nga naman. Yan din ang tanong namin Bakit nga ba hindi matanggal-tanggal itong damulag na to? Mga kababayan ko, kung makikita nyo katawan nito, parang aparador na taguan ng kwarta. Ito. Bakit di matanggal-tanggal si Herbosa gayong siya na yata ang pinakakurap na DOH Secretary? Malacanang, Mr. President, Madam First Lady, mukhang maliho yata yung nakakarating sa inyong report. Kung sino man ang kinaukulan na siya dapat na kumastigo na din kawawa po yung ating mga kababayan ko. Kawawa sila. Ang tagal-tagal na nating ini-expose ang katarantaduhan nito, pero bakit ganon? Bakit para bang tila ang lakas-lakas nito? Pero eto naman mga kababayan ko, ayon sa ating bubwit. Gusto nyo malaman?
Ayon sa ating bubwit, eto daw di umano si Herbosa, kaya matindi ang kapit kasi may mga ibang sekretary na kabrad sa fraternity na sumasalo. Tao pa ko ha! Kaya naman pala. Lang naman yan, sinasaalang-alang nyo yung pagiging brother-brother sa fraternity nyo. Yung kapakanan ng bayan nalalagay sa alanganin. Di ba mga kababayan ko? Nalalagay ho sa alanganin na rin. Biruin nyo, eto na nga, si Herbosa na nga, di umano, ang pinakakurap na DOH secretary. Pero bakit ganun? Bakit tila parang rugby na nakadikit? Hindi rugby, madaling matanggal yon. Epoxy! Ano yun? Porket kabrad? Hoy! Mga kababayan ko, wag na Dorothy Parker, baka kasi nire-respeto natin yung mga ibang mga fraternity kasi meron din tayo. Sino kaya rito? Magugulat kayo. Clue! Nakaw! Yung, ewan ko kung magkakabrad to, Yung brad din, brad ni Herbosa, na brad din ni Martin Romualdez. Mga brad na mga magnanakaw? Kilala nyo na. Grabe, no? Antindi Martin Romualdez uli. Baka naman si Martin Romualdez ang may hawak niyan. Grabe, no? Grabe. Asawa ko, Boss Mike, Samang Ilocano. Jason Fermin, Tao Gama P. Hindi. Eto na. Sabi pa rito mga kababayan, no? Siya na daw nga ang pinakakurap na DOH secretary. Itong nagngangalang Herbosa, mga kababayan ko. Dahil, eto naman, ipinakiusapan si Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, si BBM! Romualdez uli? Walastik na yan mga kababayan ko. Lahat na lang Romualdez. Alam ni Arnold Lopez kung anong prat. Bawal kong banggitin ito na. Yan na. Grabe, no? Si Babes Romualdez, relative by affinity ni Herbosa ay malapit na kamag-anak din ni Pangulong Bongbong. Mr. President, kung tinanggal nyo bilang speaker si Martin Romualdez, bakit hindi nyo kayang tanggalin si Herbosa? Nako, no, mga kababayan, ewan ko na lang. Masagwang tignan para kay BBM ang pagtanggal kay Prasco. Pero, pag-retain kay Herbosa, di ba, no? Parang ang laking katanungan nito at least si Prasco ay incompetent, samantalang si Herbosa ay utterly corrupt! Tao pa ko ha! Mr. President, baka naman may mga kakutsaba si Herbosa sa gedli-gedli. Yung kumikita rin ba? Hindi kaya ganon?
Hindi kaya may kumikita rin sa Gedli-Gedli? Dyan sa Malacanang? Ha? Baka ganun na nangyayari dyan. Na hindi nyo namamalayan. Alam nyo namang maraming hudas kayong mga tauhan. Sa totoo lang, baka naman marami kayong mga tauhan dyan na mga kumikita rin sa mga di umano'y kini-kickback ni Herbosa. Ang problema, baka mamaya itong mga DDS, ibintang pa sa inyong dalawa ni First Lady. Alam nyo naman yung mga DDS baka naman isipin din ng mga kaibigan at mga naniniwala sa atin Kaya hindi nyo matanggal-tanggal yan Baka naman mamaya kinukonsinti nyo Tao ka ba? Diba? Sabi ni Alicia Duran dito, masisira ka PBBM dahil kay Herbosa. Diba? Masisira talaga. Si Martin hindi pa napapanagot Hindi porke dating kasing taba niya si Herbosa liligtas Napakadami na ho ang na-expose na mga issue ng Herbosa na to. Nakakapagtaka talaga. Bakit hindi matanggal-tanggal ang inang-ina? Nauna pang matanggal yung matitino sa DOH, mga kababayan. Kapal, no? Ang kapal ng taba. Gaano ba kalaki ang kinikita nyo dyan? Tatanong lang tayo. Nagtatanong lang, alam nyo, mga kababayan, dito, pasensya na kayo, pagkamali, mali sa akin, mga kababayan, Oo, walang sugar coating tayo. 'Di ba? Kasi mas interest ng bansa at taong bayan yung uunahin ko. Yung po tayo kahit po mga kababayan, sabi nga ni Pangulong Bongbong, pagka may mali siya, sitahin. 'Di ba? Eto pa kayang sila Herbosa? Oo, mga kababayan 'Di ba? Pagkatama ang ginagawa, purihin. Pinupuri natin, mga kababayan ko. Tulad ng PCSO. Puring-puri natin yung kagawaran na yan ng gobyerno. Bakit? Maganda yung ginagawa Pinupuri natin si First Lady dahil sa ginawang esplanade. Mga kababayan, kahit si Digong hindi nagawa yan Pupurihin natin. Pinupuri natin si Pangulo dahil yung ginagawa niya sa ating mga kababayan. Pagpapatayo ng napakaraming kabahayan na pinamimigay. Pagpapatayo ng maraming mga tulay. Pagpapatayo ng mga maraming dam. Pamimigay ng maraming titulo. Pagtulong sa mga kababayan nating OFW. Abay, dapat nating purihin. Bakit? Kapuri-puri! Di ba, mga kababayan? Mga kababayan, sa atin naman, baka lang hindi ho nalalaman ng Malacanang kung ano ba talaga ang totoo sa mga nangyayari dyan sa DOH. Dismayado na ho yung marami nating kababayan. Diba, mga kababayan? Mukhang mas masaya pang pag-usapan yung dahon natin. Para sa akin, dapat nauna si Herbosa bago si Prasco. Kahit na parehas nating ayaw, mga kababayan? Ayaw natin parehas yan. Parehas nating mga tinutuligsa. Oo. Yung mga malinggan nilang ginagawa. Pero mga kababayan, isipin nyo tayo mga Pilipino tayo. Lumalagay tayo
sa kung saan yung tama, mga kababayan. Huwag nating kampihan ang kakampi na gumagawa ng mali. Kahit kakampi natin yan, kahit patauhan ni Pangulong Bongbong Marcos yan, kung mayroon pong kamalian, dapat malaman ng taong bayan. Kung ang gusto ng ilang mga manunood o kasama natin, kapag ka may mali, pagtakpan, wala na tayong pagkakaiba sa kampo at kulto ni Duterte. Diba mga kababayan? Ano pang pagkakaiba natin sa kanila? Tignan nyo sila mga kababayan ko. Yung mga kamalian ng mga kasama nila todo takip sila. Tayo hindi ho ganun Oo. Mawalang galang na ho, pero hindi ho tayo sasama sa mali. Oo ha, dito na lang ho tayo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.